Medyo mino-monitor ko po yung response dito ng mga DDS, and I think parang ito rin yata yung ano 'no, yung linya ng mismong Vice Presidente. Correct me if I'm wrong. Parang lumang tugtugin na yan. Rehash itong issue ng confidential funds. Is it really the case? Kasi parang yung baka sinasabi ng iba, hindi, dinadivert lang yung issue from flood control, binabaling sa Vice Presidente. Ano pong tingin ninyo? Yan yung refuge nila normally. Remember nung kinasuhan ko si Bongo, ang ganyan din yung reaction niya eh. Rehash na to, 'di ba? Nilabas na to noon. Oo, pero hindi niyo sinagot. So ganun din dito kay Sara, nung ito ay inimbestigahan, hindi naman niya sinagot. Kaya ngayon na natabunan siya nitong flood control scandal, ito ngayon nire-revive natin, pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin na si Sara meron ding ano, meron din siyang mantsa, ika nga. At hindi siya pwedeng magmalinis. Kagaya nung statement niya a week ago, 'di ba? O 2 weeks ago na siya daw ay handang i-pursue yung anti-corruption advocacy. Well, I think itong final na kaso ng mga civil society and church leaders natin ay isang reminder na that is not the case. Hmm. Ano pong basa niyong impact nito kay Sara Duterte both legally as well as politically at this stage? Legally, ano ito, we expect na uusad ito kasi this is the first time na meron na tayong ombudsman na hindi galing sa kampo nila. So makaka-expect tayo na aaksyonan itong mga ganitong klasing mga kaso against them. And nakita naman natin mga earlier pronouncements ni Ombudsman Boying Remulla, talagang wala siyang sasantuhin. So babantayan natin yon at we are very optimistic na magtutuloy-tuloy itong kaso na to legally. Ngayon, ano yung implication? Assuming magkaroon ito ng probable cause after going through the process, ang sabi ni Ombudsman Remulla in one of his interviews, ano siya, pag nakita niyang may probable cause, he will convey to the House of Representatives and the Senate na may probable cause itong kaso ni Sara Duterte. Therefore, this is an impeachable offense. So, yan yon. And at the same time, pwede rin niyang i-file sa Sandigan Bayan. Kasi hindi naman clear-cut yung immunity from prosecution ng isang sitting vice president. Kaya yan yung legal implications nun. Politically, ang makikita natin, itong 2026 kasi is a make or break year for both the Duterte camp and the anti-Duterte camp, no, which comprises the middle forces or yung pink forces and yung Marcos forces. Kaya ito na yan. Titignan natin kung sino yung mananaig dito sa war of attrition na mangyari sa 2026. Para by 2027, when the smoke clears, malalaman na natin kung sino ang malaki ang tsansang mamuno ng ating bansa for the next 6 years. Okay, since you mentioned that, no, ang pwedeng claim dito ng iba is, hindi, medyo pinapahina nyo lang ito si Sara Duterte kasi napakalakas dahil hindi nyo kakayanin sa election sa 2028. So you're throwing everything at her to make sure that she would be severely weakened by 2028. Ano pong tugon nyo doon? I would like to look at it this way. Itong mga ganitong mga pagkilos, ito ay mga paraan pangmulat ng mga kababayan natin. Hindi pinapahina per se kasi pag parang lumalabas parang this is isang taktika na hindi tama. Hindi, ito pangmulat ito. 'Di ba? Aside sa of course the legal and political implications niyan, kunyari
eventually makonvict siya sa isang impeachment trial, perpetual disqualification yan. So, but in the process, na minumulat natin yung taong bayan, ito yung mga facts na iniiwasan nila noon, kaya sila malakas. Kasi marami pa rin nadideceive ng mga kababayan natin, lalo na yung nasa base nila na ang tingin nila talagang maayos itong pamilya Duterte. Ito na nga, maliwanag na hindi. Mm. Yung ano po, yung chances ng magkaroon ng trial at makonvict yung vice president, hindi ba mas malabo ngayon yan? Dahil hindi nga siya hindi nga tinuloy yung trial, di ba? Hinarang ng Senado or nag-delay itong sina Jesus Cordero na matindi, tapos pinigilan ng Korte Suprema. Kung hindi natuloy nun, what would make you what would make it happen this time? Ganito, unang-una, regardless of the circumstances, pagka nag-lapse na yung 1-year prohibition, meron at merong magpa-file. So, whether may chance o wala, mangyayari pa rin ito haharapin. Ngayon, ito naman ang advantage dito sa bagong Supreme Court ruling na sinasabi nila na ang impeachment process ay kailangan dumaan sa investigasyon ng Committee on Justice sa House of Representatives. Hindi daw pwede yung pina-fast track na yung pagka nakakuha na ng 1/3 ng membership ng House ay dire-diretso na itatransmit sa Senate. Kailangan daw mag-conduct ng hearing sa House. Mas maganda yon kasi magsisimula yung basically paglilitis kay Sara sa House of Representatives. Makikita na ng taong bayan, makakakuha na ng mga iba't ibang ebidensya, mga testigo, na hindi nai-interrupt ng mga makaduterte na senador, kagaya nila Marcoleta, nila Cayetano, kung sino man. 'Di ba? Kasi yun, iaharas pa nila yung mga testigo, yung mga abogado. Pero dito, parang quadcom environment sa House. So they can have that for 2 months, no? 60 days na na hearings at makikita ng taong bayan as early as that point kung meron talagang basihan. Then we will see kung ano mangyayari from that point on. Sa analysis po ninyo, ano ba yung sa tingin nyo ayaw na ayaw ni Sara Duterte na lumabas tungkol sa kanya? Palagay ko yung bank accounts issue. Isang mabigat na ano yan, na issue na talagang pinagtatakpan na nila noon pa, 'di ba? Kagaya nga nung isang hearing ng Quadcom na nandoon pa si Duterte noon na kino-corner siyang pumirma ng waiver. Ayaw niya talagang pumirma ng waiver hanggang sa gumawa na lang ng eksena para mabago yung subject. Inambang kayo ng mic, ito ba yan? Oo, yun yun. Okay. At nung time na yon, ando doon si Sara Duterte sa likod. Nakikita niya yung mga sinasabi ko. Pero hindi siya nagkomentaryo ni isa tungkol doon sa mga nilabas ko. Kasi alam niya totoo. Alam niya totoo yan. So, isa yan. Di ba? Tapos, ito ngayong nangyari dito sa Quadcom, yung tungkol sa confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, at iba-iba pang mga bogus na pangalan. Alam nyo, pagka nilagay yan sa isang impeachment process, kahit sa House of Representatives pa lang, yung audience mas lalawak. 'Di ba? Mako-cover ng media ulit, mapapakita ulit yung mga issue na to. At talagang walang kalusot-lusot. Lalabas doon yung paano nilusta yung 125 million pesos in just 11 days. May kita yung magkano yung 250,000 pesos na bayad sa safe house per day. 'Di ba? Tapos itong yung mga ghost employees, ghost activities na ginamit para i-clear yung mga confidential funds.
Mahirap ito eh, mahirap ito depensahan. Hindi niya 'to nadepensahan nung Quadcom pa lang, lalo ngayon sa impeachment trial na.